Hello. Magluluto ako. Kakatapos ko lang kausapin ng mami ko sa Pilipinas. Magigisa ako ng gulay, pero lalagay ko to. Ay hindi, iluluto ko to. Marami ito eh. Hindi ko alam kung ilalagay ko lahat yan, pero gigisa ko muna, tapos tatanggalin ko. Bago ko igisa yung gulay. Kuha tayo dito ng oil dun sa pinaglutuan ko ng fried chicken. Tama na yan. Kasi alam ko maano to eh. Anong tawag dito? Ito po yung yung nabili ko na isang araw. Thinly sliced siyang pork siya. Parang yung mga pang samyupsal ba yun? Yung grill. Tapos meron akong ito, konting sotanghon. At repolyo, konting repolyo. Lagay na natin. Itong pork na to, marinated siya sa toyo, sa lemon. Yung toyong ginamit ko, yung favorite ko ngayon na toyo, yung dark soy sauce from Lee Kum Kee. Iba-iba yan. Merong dark soy sauce with parang mushroom flavor. Ito, ordinary. Original. Walang flavor. Meron pala tong sugar din at yung pepper. No bobo. Nako. Spring na kasi. Pero hindi naman ako lumalabas. Kaya lang talagang I've heard or I've watched some videos showing na mga may sakit sila. So talagang siguro because paiba-iba ang panahon. Yan. So ganyan lang. Kung meron nga pala kayong mga question, comment down below. Tulad nung actually isang beses meron kasi yung sa kusina ni Lola ba yun. May nagtanong sa kanya kung meron daw bang nabibiling dark soy sauce sa mga groceries. Yes, meron. Kasi Lee Kum Kee brand yun eh. Alam niyo naman sa Philippines, diba? Pahuhuli ba mga Pilipino sa mga ganyan? Minsan nga, mas ahead pa mga kaysa dito sa Canada. Mas marami silang products. Ito ay magkakaroon ng konting water because malamig siya. So, ang gagawin ko na lang is patutuyuin ko bago ako uli mag-isa. Eh, teka, may papakita pala ako. Kasi nag-request I can't remember kung sino. Basta yung mahilig magayos ng gamit ko. Kasi ina-ask niya tungkol sa pantry na lalagyan. Yan. Pakita ko. Uy, magulo pa to ha. Pero papakita ko na sa kanya. Ayan, yung lalagyan lang naman ang tinatanong niya. Diba? Nakakahiya nga kasi sabi ko nag-organize ako. Eh sila kasi ayos na ayos, diba? So, eto yung gamit from IKEA. Ano lang talaga siya, oh. Yan. Less than $3 isa. So, nilalagay ko lang ng gamit. Yan. Diba? Itong klaseng to, iba to. IKEA din yata, hindi ko matandaan. Para lang madaling tsaka hindi yung magulo ang ang ayos. 'Di ba? Tapos yung iba may ganun lang. Pasensya na at feeling ko ayos na 'yan. Compared sa mga ginagawa nila, talagang magagaling sila mag-organize. Okay, let's get back to my cooking. Umuusok na siya kasi malakas yung heat ko, pero hininaan ko na ngayon. Yan. Tanggalin ko na muna to. Kasi syempre pag matagal ay
Eto, ire-reduce ko lang ito para oil lang ang matira bago ako maggisa. Okay, magigisa ako ng bawang sibuyas. Simpleng ano lang, simpleng gisa-gisa lang ng gulay. Ayun. So, kanina, I talked to my mom via video call. Thank you sa kapatid ko, si Kuya Dante, at sa aking sister-in-law na nagta-translate ng sinasabi ko kay mami kasi may nanay tenga niya. Tapos, ayan. Pero medyo natutuyo na to. Malapit na ako mag-gisa-gisa. Ayun, sabi ko kay mami, kasi mami, sino to? Si Irene. Ako yung bunso. Sabi niya, bunso. Tapos sabi ko, ako yung pinakamaganda, mami. Sabi niya, oo. Ikaw ang pinakamaganda, ikaw rin ang pinakamataba. Diba? Ayun, namimiss ko na talaga ang parents ko. Daddy ko okay naman. So, hopefully, makauwi ako this year. At hopefully, makasama si husband. Pero hindi sure si husband because of his work. Hoping lang. O yan, tuyo na. Okay, go na tayo ulit. Lagay na natin to. Lagay ko na rin ng onion kasi malaki naman ang ating space. Dahil may sugar yung aking tawag dito, pork, baka manikip ito. Hindi ko siya ini-slice dun sa sa chopping board kasi nagtutubig ko eh. Dito na lang. Maganda dito yung yung malambot na talaga yung kamatis. Yung bango. Amoy barbecue. Bukas ilinisin ko tong itong stove. Nilinis ko na to nung makalawa, tong area to. Hindi pa rin natin. Kasi may nakalagay doon. Kinailangan ko itong linisin. So, lagay na natin to. As I've said dati, merong repolyo na yung ganito, malinis kami pa. Matigas yan eh. Matigas na variety. So, matagal siya maluto. Mas matagal siya kaysa dun sa ibang brand ng repolyo, like yung Savoy cabbage. Ito mga to pa, matitigas. Alam ko Taiwan cabbage. Parang mga gano'n Taiwan cabbage. Nilagay ko na yung sotanghon Inaano ko nito kasi naku, hindi pala masyadong kita, nakakasilaw, yun na nga. Yung sister ko, umuwi siya ng Philippines, kaya lang magkaiba kami ng province ngayon. So, hindi ko magkalayo kami. So, baka, alam ko bumili yung tiya. Ay, bumili na kaya. Hindi ko alam kung magamit siya ng gano'n. Lagyan natin ng konting water. Ayoko kasi ng sound ng gano'n yung parang nakikis-kis. Kaya gumagamit ako nitong wood. Kaya lang, lagyan natin ng konti. Kasi yung sotanghon, para maluto, mabuti. Tsaka yung repolyo.
Kasi minsan nahati-hati ko yung ingredients. Ayan, no, ito na yung repolyo. Pero, di ba mas maganda yung green na green, no? Ito kasi maputi yung repolyo niyan. Tapos, ito na yung pork. Haluan ko na lang. Ito ay may sotanghon because I like the repolyo with sotanghon. O kaya yung bichuelas na ginisa na may sotanghon. Iniba ko yung position. Ewan ko kung better dyan. Lagyan ko ng paminta. Tapos, haluan na natin ng konti ito. Sulit din tong ganitong klase ng thinly slice na meat. Kasi po, marami siya lumalabas pag pinaghiwa-hiwalay mo. I mean, kasi diba ano siya, yung well-packed siya. Tapos maninipis. Marami naman Pwede ko pa nga itong dagdagan ng pork. Dagdagan pa natin ng konti. Ayan, okay na. Kasi pwede pa siya. Pwede pa to sa ibang ulam. Diba? Lagyan ko ng zucchini kaya yan next time. Pero yan, pag lumamig, ilalagay ko naman sa freezer. Kasi kahit ito na siya. Ayan, naku, sarap. So, depende sa inyo if you want na lutong-luto ang gulay. Kasi ako ayoko na ng soft, yung yung malutong na malutong dahil mahirap akong umuya. Alam nyo na, yung ipin ko, diba? Halata naman sa video. So, yan. Ang sarap. Ito naman ang food namin tomorrow lunch at baon ni husband sa work tomorrow night. Okay. Ayan luto na ang ating gulay. Ginisang repolyo with sotanghon, kamatis, at thinly sliced na pork. Thank you for watching.